Magandang umaga! Welcome back po sa aking channel. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung nalaman ko sa mga first batch regarding sa turnover po ng bahay nila. So, i-inform ko kayo para aware ang mga second batch tulad ko dun sa mga susunod pang batch na before ma-turnover sa kanila yung susi, yung actual turnover ng bahay mismo is may kailangan po makomply na requirements. Ano-ano po ba yung dapat nating i-comply na requirements para po makapag-actual turnover tayo ng susi? So una, kailangan po natin mag-advance ng monthly amortization natin. Pangalawa, kailangan po natin mag-advance ng 12 months para sa HOA. Yun po yung binabayaran natin na monthly dues. Monthly po yun, so kailangan 12 months po yung ma-advance natin. Then, ayun sa pagkakaalam ko, sabi po ng first batch na nag-seminar last December 7 is 250 daw po per month. So, dahil po 250 per month, yung bayad sa HOA is 3,000 po yung total na babayadan natin nun kasi nga 12 months po ang hinihingi ni developer para po sa actual turnover. So, madami pong hinihingi na requirements. So, yun yung pinaka-importante. Kasi yung the rest naman nun is meron na tayong kopya. Yun po yung notice of disclosure, yung resibo po ng natin, nung nag-reserve tayo, valid ID or NBI or kung ano man yung po pwede pa na group. So, sa ngayon, ang pinaka mahalaga, kaya in-inform ko kayo, so mag-ready po ng pang-payment doon sa HOA. Kasi 12 months po yun na hinihingi nila. Nung una, ako na-shock kasi isipin mo, dati ang alam ko lang talaga nung nag-avail ako niyan, tapos sa mga naging nauna na napa-turnover, ang monthly na lang nila sa HOA is 150. So, isipin mo ngayon, 250 na. Tapos, dati ang hinihingi lang na advance, 3 months lang. Ngayon, na nangyari, 12 months na. 'Di ba? So, malaki pa din naman siya. Pero anyway, dahil nga yun yung requirements na kailangan natin makomply para sa turnover ng ating bahay, so, kailangan natin siyang sundin. Kailangan natin magbayad noon. Medyo lang ako kasi based sa na-experience ko sa ngayon, dahil sa Pasinaya din naman ako nakatira, sabi po kasi yung babayad po doon na 250 per month na i-advance natin for 12 months is para daw po yun sa mga utilities, sa gwardiya, sa street lights, sa basura, o kung ano-ano pa man na po pwedeng maano sa subdivision. Well, hindi ko kayo din i-discourage. Gusto ko na lang kayo i-inform based sa aking experience dahil sa Pasinaya West po, yung paghakot ng basura, hindi po siya weekly. Para aware na din po kayo monthly. So, kung working ka, katulad ko, dapat po kapag napuno mo na yung basura, ilalabas muna siya. Para kung sino man yung naiwan doon, pwede pong masabay yung basura mo. Kasi nga, once a month lang nagpipick up. So, sana hoping dito kay Pasinaraw, kasi nga, mahal ang monthly dues na hinihingi, sana may improvement siya. Sana yung basura hindi naman monthly na kukuhanin. Kasi kawawa naman po yung mga homeowners na working. Katulad ko, hindi ko minsan nalalabas yung basura ko dahil minsan hindi pa naman puno. Dahil dalawa lang naman kami sa bahay din. Pareho pa kaming working. So, hindi kami araw-araw talaga nagkakaroon ng basura. Kasi syempre, minsan sa labas na din kami kumakain. Tapos syempre wala din naman kaming gamit literal kasi nga wala naman mag-aasikaso nga sa bahay. So, yun, na-experience ko sa loob ng 1 year ko dyan kay Pasinaya is minsan 2 months before makuha yung basura ko. Kaya, na-stress ako ng very very light nung siguro mga first to second quarter ko dyan kay Pasinaya West. So, iyon ang akin is awareness ba para sa atin ng mga homeowners, then sa na din po sana ng Pasinaraw kasi medyo
sa Pasinaya North, sa Pasinaya West, sa Prime Central, Pasinaya Central, Prime South, Prime North, ganun ang kalakaran. So, sana mabago. So, yun lang naman sa akin. Okay lang naman. So, no choice naman talaga tayo. Anyway, kailangan naman talaga natin bayadan yun para sa turnover. So, mag-iinarte ka pa ba? Magko-comply ka lang din naman, edi i-comply na lang. Well, hindi naman ako nagre-reklamo. Ang akin lang is awareness, para aware kayo. So, in-update ko kayo para ang mga second batch na katulad ko, na soon pa lang sa seminar, din mga third batch, then so on, na mga turn over pa lang, aware na kayo, para at least ngayon pa lang makapagtabi-tabi na po kayo ng budget. So, yun lamang. Please like and share. Then subscribe po sa aking YouTube channel para sa susunod pong mga update o kung ano man pong kaganapan regarding sa ating mga kabahayan is aware kayo, no? So salamat po. Maraming salamat. God bless!